report si King Ahab, no? Ang sa kanyang asawa na si Jezebel, no? Tungkol sa ginawa ni Elijah, na sa propeta ni Baal, no? Dito po sa ating binasa. Pinatay ni Elijah ang lahat ng propeta ni Baal, no? Lahat po. Dito po sa ating binasa. At nalaman ni Jezebel in verse 2. No. Then Jezebel sent messenger unto Elijah. So let God do to me, do more also, if I make not thy life as the life of one of them tomorrow by this time. Amen. So makita natin, yung banta kay Elijah. Oo. Nagpadala ng sugo si Jezebel na asawa ni King Ahab. Nagpadala siya ng sugo doon at ang sabi ni Jezebel, ang sabi ni Jezebel, kung ano ang ginawa mo sa aking mga prophet, higit pa dyan ang gagawin ko. Kaya bukas, sabi niya, ganitong oras, tomorrow, about this time, ganitong oras, papatayin ka na, Elijah. Kaya parang ang sabi siguro ng kanyang bata-bata ni Jezebel, bukas Elijah, hindi ka na sisikatan ng araw. Makita natin, punta sila sa ilang. And verse dito to may verse 4, but he himself went day journey in the wilderness, came and sat down in juniper tree, and he requested himself. He requested for himself. He might die and said, it is enough now. O Lord, take away my life, for I am not better than my father. Amen? Nakita natin? Sa mahabang paglalakad ni Elijah, almost 80 miles na kanyang paglalakad, at napagod si Elijah. Kaya alam mo, pag napagod ka, madali ka rin madi-discourage. Amen? Pag sobrang pagod ka na, kaya pag pagod ka, magpahinga ka lang muna. Amen. Para makabuylo ka. Ito dire-diretso. Naglakad siya. Mag-isa pa siya. Papunta sa lupain ng Beersheba. Ay, kung pag-aralan natin, 80 miles ang lalakarin. Mag-isa siya, wala siyang kasama. Andun, kapatid. Pagkatapos nang naglakad siya maghapon, yan, sobrang pagod. Naupo siya sa ilalim ng juniper tree. Yung juniper tree ay parang cedar tree rin. At siya nanalangin, Lord, kunin mo na ako. Hirap na hirap na ako, Panginoon. At pagod na pagod ako, Panginoon. Nais ko nang mamatay. Yan. Pag discourage ka, ganyan prayer, no? Panginoon, darating ka na. Mag-rapture na. Amen. Yan ang prayer ng discourage. Amen. Oo. Ayaw mo na sa simbahan. Ayaw mo na makinig ng salita ng Diyos. Discourage ka na. Amen.
at gusto mo nang mamatay. Ganyan po ang discouraged na tao. Ganon. Yan. Pagkatapos, in verse 5, andoon. Nandyan ang Panginoon. Sabi niya, pagkatapos na siya ay natulog in verse 5, verse 5, basahin natin muna. As he lay asleep under juniper tree, then the angel touched him and said, "Arise and eat." Amen. Bagamat si Elijah ay discouraged, pero nakita natin nandyan ang anghel. Oo. At kinausap siya and touched him. No? Touched him, encouraged him, and said unto him, "Arise and eat." Amen. Salamat po, no? Bagamat minsan na tayo nadi-discourage, nandiyan ang Diyos, kakalabitin ka. Bumangon ka, kumain ka. Punta ka ulit sa church, mag-prayer meeting ka. Arise and eat. And he looked and beheld was a cake baken on the coals, and cruse of water and head. And he did eat and drank, and laid him down again. Amen? Sobrang discouraged, amen? Sobrang discouraged, kumain lang, minom, balik ulit sa tulog. Balik ulit, nagpi-Facebook. Discouraged, amen? Oo, ito nangyari kay Elijah. And the angel, bumalik sa saigaan, and the angel of the Lord came again, and second time, and touched him, "Arise and eat, for the journey is too great for thee." Amen. Salamat po, ano? Yang Diyos natin, kahit discouraged ka, ano? May makita natin, ang Diyos natin is the God of second chance. Amen. Oo. Kaya nandiyan ang Diyos palagi sa tabi natin, mag-encourage sa atin sa panahon na tayo ay na-discourage. Amen. Si Elijah ay isang tao ng Diyos, naglilingkod sa Diyos. Amen. Siya isang mananampalataya, kapatid. Makita natin in verse 17 and chapter 17 and chapter 18. Oo. Marami na siyang tagumpay. Marami na ang ginawa ang Diyos sa kanyang buhay. Marami na siyang answer prayers. Nag-pray siya na hindi ulan. For 3 years and a half, hindi umulan. Oo. Yan po. In verse 18, chapter 18, nag-pray siya, kapatid, na ang apoy sa langit bababa at sunugin ang offering, ang kanilang andog, sinagot ng Diyos. Kapatid, marami na po si Elijah. Mga blessing na tanggap, marami na sa mga answer prayers na naranasan sa Panginoon. But in spite of so many challenges in life, and answer prayers, and blessing, answer prayers, pero dumating sa buhay ni Elijah na siya ay na-discouraged. Amen. Kaya ang title na mensahe natin ngayon, The Discouragement of Believers. Amen. The discouragement. Si Elijah is a man of God. He is also a believer. Oh. No, he is a man of God. Maybe siya ay pastor. Siya ay nasa ministry. Siya ay preachers. Pero makita natin, dumating sa buhay niya na siya ay na-discouraged. Baka magtanong kayo, bakit ganon? Amen. So, point number 1, the discouragement of believers. Everybody is subject to discourage. Amen. Naniwala kayo, lahat tayo pwede ma-discourage. Pastor ka, minister ka, choir member ka, usher ka, ano man ang tungkulin mo sa church, sa gawain ng Panginoon, pwede tayo ma-discourage. Because we see the story of Elijah. The story of Elijah remind us that we are subject to discourage. Even we are believers, even we are faithful. Doon marating sa buhay natin. Si Elijah was so faithful servant of God. Marami na siyang answer prayers. Kaya ibig sabihin, mga kapatid, kahit matagal ka ng Kristiyano, pwede ka pa rin ma-discourage. Hindi ibig sabihin, matured na ako, pastor, hindi ako pwede ma-discourage. No.
pwede ka rin ma-discourage, kapatid. Pwede ka rin manghina, pwede ka rin mag-backslide, pwede ka rin tumalikod sa Panginoon. Oo. At pwede ka rin matakot sa problema, manghina, because everybody is subject to discouragement. Amen. Tingnan nyo sa James 5:17. Dito nabanggit ni James. Ano tingnan sa James? James 5:17 and 18. Nabanggit ni James si Elijah. James mentioned Elijah about the account of Elijah. In James 5:17, Elias was a man subject like passion, as we are. He prayed earnestly that he might not rain, and it rained not. And the earth by the space of 3 years and 6 months. Amen. Nagpray siya, Panginoon, hindi uulan for 3 years and a half. And God answers his prayers. After 3 years and a half, he prayed again in verse 18, and he prayed again, and the heaven gave rain, and the earth brought forth. And the earth brought forth her fruit. Amen. Makita natin, kapatid, no? Makita natin si Elijah. Amen. Si Elijah ay nanalangin sa Panginoon. Nalangin sa Panginoon. Umulan. Nalangin sa hindi ulan. Hindi umulan. Pero sabi ng Biblia, Elijah was a man like passion. Amen. Ibig sabihin si Elijah was a man like you and me. Amen. Si Elijah ay katulad din natin. He's a man. Amen. He's a merely man. Passion as a man. He was a man of God. He was a pastor. He was a preacher. He was a soul winner. He was a faithful minister. But in spite of that, he was discouraged. Amen. Because everybody is subject to discourage. Amen. Pwede tayong ma-discourage in spite of many answered prayers, in spite of many blessings that we receive, many victories in our life we experience, pero dumating sa punto ni Elijah na siya rin ay na-discourage because everybody is subject to discourage. Because Elijah was a man of God. Elijah, he was discouraged. Amen. Kaya hindi ibig sabihin, lahat po tayo pwede ma-discourage. Sabi niya, mula sa pastor, mula sa mga preachers, mula sa mga leaders, mula sa choir directors, mga choir member, usher, Sunday school teacher, pwede tayo ma-discourage. Like Elijah. Si Elijah, faithful man of God. Baka magtanong kayo, pastor, kayo ba ay na-discourage? Ilang beses na-discourage? Amen? Many times, I was so discouraged. Pastor, nag-iisip ka rin mag-quit? Many times na rin. Amen? Because we are a man like Elijah. Passion. A man like passion. A man with passion. Siya isang tao lang, kapatid, na mahina. A man of clay. We need to remember that we are clay. Amen. Tayo ay alabok lamang, kapatid. At tayo ay isang marupok, kapatid. And we are subject to the same trials, the same failures like Elijah experienced. The same troubles. At makita natin ano nangyari kay Elijah. May banta sa buhay ni Elijah. Amen. Ang sabi ni Jezebel kay Elijah, hindi ka na sisikatan ng araw. I will kill you. Amen. Ikaw pa naman, pagplanuhan na patayin, iwan ko lang kung hindi ka ma-discourage. Iwan ko lang kung hindi ka mataranta. Amen. Wala ka lang pambayad sa kuryente, taranta ka na eh. Ito pa kaya, no? Makita natin.
pinagbantaan siyang patayin. May death threat siya, kapatid. Amen. Oo. At makita sa verse 2, sinugo si Jezebel. Nagsugo si Jezebel ng balita. At nakatanggap si Elijah ng masamang balita. Amen. Aba, hindi magandang balita na pinagtangka kang patayin. Amen. Kaya na-discourage si Elijah. Amen. Ang mali kay Jezebel, pinaalam niya kay Elijah ang kanyang plano. Amen. Dapat may plano kang patayin, huwag mo nang paalam. Amen. Oo. Kaya pinaalam niya kay Elijah, kaya may hina si Jezebel. Oo. Kaya ang sabi ni Attorney Gadon, baby ka talaga, Jezebel. Amen. Mahina ka. Amen. Kaya ang ibig sabihin, kapatid, sino ka man, sino man tayo, mga mananampalataya, kapatid, ano man tayo, ano man ang posisyon natin, kapatid, tayo man ay leader ng tahanan, tayo man ay tatay, tayo man ay nanay, Sunday school teacher, pastor, mga anak natin, nasa ministry ka na, kapatid, ay pwede tayong ma-discourage. Amen? Oo, ma-discourage. Yung baby nga na-discourage. Oo. Mga baby nga na-discourage. Oo. Naalala ko ng Monday, pumunta kami sa ICM. Sumama yung, yung dalawa. No? Si JL saka si Jibjel. Oo. Ay pag-uwi namin, dinaan pa naman ni Joka sa laruan. Oo. Dinaan niya sa laruan. Oo. Ay siyempre, nakita niyang laruan. Nako, bili. Sabi niya kay Joka, bili. Nagtaka kami, hindi naman lang ba sa SM. Kasi hindi pa pala binili ang mga laruan na kanyang nakita. Ay walang pambili si Joka. Na-discourage. Oh. Mura lang naman ang laruan. 1.5. Kinapos si Joka. 1.5. Naiyak si JL. Ulit-ulit habang kami pauwi. Bili laruan. Ganon lang hanggang makarating kami rito. Kasama ni Joka. Ako kasama ko si Jibiel. Hawak ko rin. Aba, dadaan kami sa bike, may bisikleta. 4,000. Buti naiwas ko. Sabi ko, nagtaka sila, bigla ako nagkaliwa eh. Sabi ko may bike, 4,000. Oo. Kaya buti, nakaiwas ako. Kaya, si Joka hindi nakaiwas. Amen. Kaya mga kapatid, no? Alam mo si Joka nung araw, nung maliit pa yan, ay pag tuwing pupunta ko sa palengke, sasama yan. Kasi gusto niyan may kasamang laruan. Kaya ang ginagawa ko, hindi ko yan dinadaan doon sa mga mamahaling laruan. Dinadaan ko lang yan doon sa 5 pesos. Yan. Pag dinaan ko na yan, dadampot na yan. Sabi ko, kuha ka. Dalawin mo pa. Dagdagan mo pa. Dagdagan mo pa. Sige. Kasi gusto nyo lang may dala pa uwi. Amen. Kaya yan. Para hindi siya ma-discourage. Amen. Ang bata pwede ma-discourage. Tayo pa kaya na matatanda? Because everybody is subject to discouragement. Amen. Subject to discouragement. So number 2. Discouragement ang usapan natin. When you are discouraged, ang taong discouraged, number 2, focus on fear, not in faith. Focus on fear, not in faith. Oo. Pag ang taong discouraged, ang nakapokus sa kanya, takot na. Wala na siyang pananampalataya. Kahit Kristiyano yan, kapatid. Makita natin. Dito po, dati si Elijah, he was a man of faith. But now, he was a man of fear. Natakot na siya, kapatid. Sipin mo, ilan yung pinatay niyan? 450 prophets. Baal, mas marang igit pa. Kapatid, ang kanyang hinarap, pinatay niya yan. Because
He was a man of faith. He had faith in God. Amen. Na-conquer niya ang kaaway because of his faith in God. Amen. Sa makita natin, nandito iba na. Nagkaroon na siya ng takot kaysa pananampalataya. Hindi siya natatakot sa mga propeta ni Baal na pakarami. Pinatay niya lahat yan, kapatid. Ngunit, sa isang babae, natakot si Elijah. Amen. Si Jezebel. Oo. Alam mo, pag ikaw ay na-discourage, nangihina, sa iyong panampalataya, ang problema niya, kapatid, nangihina ka spiritual. Amen? Oo. Nung siya ay malakas spiritual, pinatay niya lahat ang kaway. Na-conquer niya ang lahat ng kaway. Napagtagumpayan niya ang mga malaking problema. Pero kapatid, nung siya nangina, na-discourage, ito po, isang babae lang. Kayang ibagsak. Amen. Isang babae lang kayang ibagsak ng lingkod, ang lingkod ng Diyos. Pag ikaw mahina. Amen. Kaya kapatid, no? Nanghina siya spiritual. Amen. No? Kaya we need the Word of God. Amen. Ang sabi ng Romans 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Pag wala ka nang narinig na salita ng Diyos, no? Wala ka na lagi sa pananambahan, manghihina ka, kapatid, at madali kang ma-discourage, madali kang ma-offend. Instead na magtiwala ka sa Diyos, nandoon, matatakot ka na. Matatakot ka sa mga problema, matatakot ka sa mga trials, kapatid. Discourage ka. Bakit? Nakapokus ka sa takot, hindi sa pananampalataya. Mapokus ka sa mga problema. Magkaroon ka ng negatibo na pananaw. Ang tingin mo, ang pananaw mo doon sa failure. Makita mo ang mga problema, ang makikita mo, malaking problema. Katulad ni Elijah, nakikita niya si Jezebel. Hindi niya nakikita ang Diyos, kapatid, na makapangyarihan sa lahat. Natatakot siya sa kapangyarihan ni Jezebel. Na-discourage, hindi niya nakikita. Wala siyang panampalataya na ang Panginoon na kanyang kasama is a great God. Amen? Makapangyarihan. Powerful God. No. Makapangyarihan sa lahat, kapatid. Ilang beses na yan pinakita ng Diyos kay Elijah. Bangamat marami siyang mga blessing, pero kita natin si Elijah na discourage. Bakit? Nakapokus siya sa takot, hindi sa pananampalataya. Amen? Faith casteth fear. Amen? But faith is present. Fear is absent. If fear is present, faith is absent. Amen? What we need when discouragement comes in your life. Amen? Tingnan natin ang Diyos na mas malaki kaysa problema. Sa failure, sa discouragement, sa troubles, tingnan natin ang mas malaki ang Diyos natin. Para lumaki ang Diyos sa atin, what we need, kneel down. Be humble yourself. Kneel down and talk to God. Lord, you are powerful God. Amen. Yumuko ka, magpakababa ka, ang Diyos mataas. Amen. What we need is kneel down and pray. Have faith in God. Amen. Ang tawag yan, neology. The best theology is theology. When discouragement comes, when you are discouraged, have faith in God. Begin to kneel down and talk to God. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, in Hebrews chapter 12, verse 2. Amen? Anong pangalawa? Focus on fear, not in faith. Anong gawin natin? Focus on faith.
Focus on God. Not on trials. Not on problems. Not on troubles. Focus on God alone. Amen? Sa Diyos ka lang titingin. Oo. Huwag sa problema. Hayaan mo ang Diyos kikilos sa iyong problema. Amen. Number 3. In verse 3. And when he saw, he arose and went for his life, and came to Beersheba, which belonged to Judah, and left his servant there. Amen. Number 3. Ang discouragement leads to wrong decision. Amen. Verse 3. When he saw, nalaman niya, nakita niya, kung ano mangyari sa kanya, ano ang ginawa niya? He arose and went for his life. He arose. Amen. Alis kaya kagad. Amen. Hindi mo lang nagpipray. Nag-decide na agad. Amen. Dahil sa kanyang takot, nag-decision siya agad. It leads to wrong decision. When you are discouraged, huwag agad mag-decision. Dahil mamali ang decision. Don't make decision when you are discouraged. Amen. What you are going to do when you are discouraged? Consult God. Ask counsel from God. The best counsel is the Word of God. Dito mo marinig ang mga counsel ng Diyos para hindi ka magkakamali ng desisyon. Amen. Every time the man of God, the preacher, stand behind the pulpit, we preach the whole counsel of God. Marinig mo ang mga counsel. Nandito na sa salita ng Diyos. The best counselor is the Word of God. What we need is consult God when problem comes, when you are discouraged. Amen? Sabihin mo, lumapit ka sa Panginoon, Lord, may problema ako ngayon, may pagsubok ako ngayon, naranasan ko, mabigat, mayroon akong kabigatan ngayon. Ask counsel from God in prayer. Lord, ano bang maganda ang gagawin ko? Ano bang desisyon na maganda? Ano ba ang kalooban mo? At sabihin natin, Thy will be done, Panginoon. Ikaw ang masusunod. Amen? Anong ginawa ni Elijah? Wala. When he saw, he arose and went for his life. Nagdesisyon agad siya. Papunta siya sa Beersheba. Hindi niya man inisip, ano ba sa Beersheba? Ano bang lugar na Beersheba? Ano bang Beersheba na napuntahan ko? Ano bang lugar yan? Hindi niya malang pinagplano. Hindi malang niya pinag-isipan. Hindi niya malang pinagpe-pray. Na hindi naman siya tulad dati ng ganyan. Oo. Dati, kapatid, alam mo pa pag ikaw ay mahina na, pag ikaw discouraged na, hindi ka na nagpe-pray. Hindi ka na nagpapa-counsel. Oo. Gumagawa ka na ng sarili mong desisyon. Oo. Pag ikaw spiritual, lagi kang nakatingin sa Diyos. At tingnan mo, hindi to lang, 17 verse 2. Hindi naman yan tulad si Elijah ng una. 17 verse 2. Alin natin yung kanyang past experience. In 17 verse 2. And the word of the Lord came unto him, saying, Get thy hands turned to eastward. Makita natin si Elijah in verse 2 and 3. 17. Nagaantay siya ng signal ng Diyos. Lumakad ka na, Elijah. Ito na ang instruction. Turn thee eastward. Hide thyself in the brook, Cherith. Punta ka doon. Nagantay siya ng instruction ng Diyos. Amen. Ang sabi niya, and the word of the Lord came unto him. No, nagantay siya ng salita ng Diyos. He always waited the Lord's command. Maganda. Sundin mo lang ang Lord's command. In 18 verse 1, tingnan mo. And it came to pass after many days, and the word of the Lord came to Elijah in the 3rd year. Go show thyself unto Ahab. I will send upon rain. Nagantay siya palagi ng counsel ng Panginoon. Bago siya magtrabaho, bago siya gumawa ng isang bagay, hinihintay niya ang Diyos. Ito, hindi na siya nagantay sa Diyos. Nagbalot siguro agad ng kanyang nag-impake kagad si Elijah. At lumakad sa Beersheba. Napakalayong lugar.
Hindi mo lang iniisip. Oo. Ganon ang taong discouraged, kapatid. Basta-basta na lang nagdesisyon. Oo. Hindi na nagpipray. Hindi na nag-house counsel. Hindi na nagtatanong-tanong. Oo. Wala, kapatid. Wala nang salita ng Diyos yan. Alam mo, gusto mong malaman ang kalooban ng Diyos, check the Word of God. Amen? Nandyan. Ang sabi niya, He arose and went for His life. Amen. He want to save His own life. Samantala, pag lumapit siya sa Diyos, ang Diyos ay Diyos ng proteksyon. Ang Diyos ng proteksyon. Punta ka sa isang lugar na wala kang proteksyon. Nag-decide ka lang doon sa lugar na hindi mo kasama ang Diyos. Ang sabi niyan, He went to Beersheba. He went to Beersheba. In chapter 19, verse, ano yan? Sana tayo. In verse 3. Came to Beersheba, which belonged to Judah, and left his servant there. Makita natin. Punta sa Beersheba. Ano bang word ng Beersheba? Means wasted land. Beersheba means wasted land. Alam mo, pag-discourage ka, nag-decide ka, at mali ang desisyon mo, napunta ka sa lugar na sayang lang ang efforts mo. Sayang lang ang pera mo. Amen. Sayang lang ang pagod mo. He walked 80 miles and he wasted his efforts. Napagod lang siya. Walang nangyari sa Beersheba. Na mali ang kanyang desisyon. Pag ikaw ay discouraged, kapatid, magantay-antay ka muna. Bago ka mag-decide, hintayin mo muna ang signal ng Diyos. Amen. Kasi masasayang lang ang pagod natin. Huwag tayong magmamadali sa desisyon na gagawin natin. Oo. Kasi maging masayang lang ating mga efforts, mga pagod, sayang ang pera, at walang mangyayari sa buhay natin, kapatid, kung hindi natin kasama ang Diyos. Amen. He walked 80 miles. Pagkatapos doon sa pagdating sa Beersheba, mali rin ang desisyon. Tumakas sa kay Jezebel, ang pinuntahan niya, Beersheba, nandoon naman ang anak ni Ahab na hari. Doon, sa Beersheba. No. Tumakas siya sa nanay. Doon naman siya sa anak ni Jezebel. Amen. Wala siyang matakasan. What you need to do? Walang mangyari, kapatid. It leads you to wrong decision when you are discouraged. Amen. Dapat kasama mo ang Diyos sa mga plano mo, sa mga desisyon mo. Lagi mong kasama. Ano bang plano mo ngayon? Ano bang desisyon mo? Isama mo lagi ang Diyos. Sa pag-aaral mo, isama mo ang Diyos. Sa pagkukuha ng exam, isama mo ang Diyos. Yan. Amen? Kasi minsan, nag-aaral mga anak natin, hindi kasama ang Diyos. Oo. Faithful ka sa school, sa church, hindi ka faithful. Hindi mo kasama ang Diyos. Ano mangyari sa atin? Wrong place, wrong decision. Amen. Ano sabi ng Psalm 37 verse 23? Psalm 37 verse 23. The steps of a good man are ordered by the Lord. The steps of a good man are ordered by the Lord. Amen. Diba dapat isang guni mo sa Diyos ang mga desisyon mo para ang Diyos mag-order sa atin kung ano ang tamang gawin. Amen? Gawin mong partner ang Diyos sa iyong mga plano, sa iyong mga business, sa iyong mga kabalahan, sa iyong pag-aaral. Isama mo lagi ang Diyos dahil nandyan ang order ng Diyos kung ano ang gagawin. And He delight in His way. Ituturo niya sa iyo ang magandang daan. Delight. Maliwanag na daan. Maayos na daan. Doon ka dadalhin, kapatid. Yan po. Gawin mong partner ang Diyos. Huwag kang magtiwala sa ating sarili, sa ating karunungan, kalakasan. Ang sabi ng Proverbs 3:5, trust in the Lord with all thine heart and lean not thine own understanding. In all thy ways, acknowledge Him and He shall direct thy path. Amen. Lean not thine own understanding. Amen. When you're discouraged, kapatid, ano yung discouraged? Kanina, focus. Ano yung kanina? On fear. Not in faith.
And number 3, it leads you to wrong decision if you are discouraged. Amen. Magantay ka ng signal ng Diyos. Magantay ka ng order ng Diyos. Napakaganda pag ang Diyos ang mag-order. Hindi ka malilito. Hindi ka maliligaw. Kung ikaw discouraged, sige, pause for a while. Huminga ka lang ng konti sa panalangin. Consult mo ang Diyos. Amen. So, number 4. Panglima to. Pag masarap mag-aaral ng salita ng Diyos, oh. Maraming mga mayaman sa salita ng Diyos. Number 4, isolating yourself from God leads to depression. Isolating yourself, it causes to depression. Makita natin in verse 4. Ano yung verse 4? In verse 4, ano sabi diyan? But he himself went day's journey into the wilderness and came and sat down juniper tree. In verse 3 and 4, in verse 3, when he saw that he arose and went his life, and came to Beersheba, which belonged to Judah, and left his servant there. But he himself, in-isolate niya kanyang sarili. Iniwan niya kasama niya. Lumakad siya ng sarili. He walked 80 miles alone to Beersheba. Amen. Yan ang taong depressed. Ang taong discouraged, kapatid, nagsusulo na. Umalis na siya, mag-isa. Iniwan niya na ang kasama. Verse 3, he left his servant there. Pag ang Kristyano, discouraged na, ang anong gagawin? Aalis na yan sa kasamahan. Aalis na yan sa simbahan. Aalis na yan sa fellowship. Aalis na yan sa mga kapatiran. Aalis na yan sa pakikinig ng salita ng Diyos. Oo. Aalis na yan sa mga kaibigan niya na mga Kristyano. Doon na yan sa kaibigan niya na hindi Kristyano. Ina-isolate niya na ang kanyang sarili, kapatid. I-unfriend niya na ang mga Christian brethren. I-unfriend niya na ang mga Christian friend. Ibablock niya na yan. At i-isolate niya na ang sarili niya. Ang mangyari, kapatid, if you isolate yourself, it causes you to depression. Lalo ka lang madidepress, lalo ka lang madidiscourage, like Elijah. No. If you are depressed, kapatid, it causes you to wrong prayer, wrong priority. Mamali ng priority mo. Mamali ng para prayer mo. Alam mo pa pag discourage ka, mali ng prayer mo. Alam bang prayer ni Elijah? Lord, pagpagod ka na, he requested for himself that he might die. Yan, delikado, kapatid, pag na-depress yung tao. Pag na-discourage, lead to this depression. Pwede siya mag-suicide, kapatid, nakakatakot. Ito siya, gusto mo mag-suicide na. Lord, I might die. And said, it is enough, tama na, Panginoon. Tama na ako ron. Ganito lang ako, Panginoon. Ayaw ko na maglingkod. Ayaw ko na mag-church. Mali ang kanyang prayer. Mali ang prayer mo, kapatid. Take away my life, for I am not better than my father. Amen. Manghina ka, kapatid. Madidepress ka. Pag na-discourage ka, yan, unti-unti na yan mawawala sa simbahan. Lalo yung ma-depress. Nakakatakot. Kaya, nakakatakot pag ang mga Kristiyano. Kaya sabi ko, lagi ko natin daan. Sabi ko, sino yung wala? Discourage yan. Kung hindi discourage yan, depression yan. Na-depress yan. Kasi kung hindi na-discourage yan, hindi na-depress yan, hindi na-stress yan, nandito yung simbahan. Kaya kapatid, if you are depressed, if you are discouraged, if you are disappointed, don't isolate yourself. Huwag mong isarilihin, kapatid. Manghina ka. Pag umalis ka sa simbahan, ano mangyari sa ating kapatid? Lalo kang ma-depress, lalo kang manghina, lalo kang mawala, kapatid. Kaya tama ang Hebrews 10:25, not forsaking the assembling of ourselves together as manner of some is, but exhorting one another. Nandito tayo para mapalakasan sa isa't isa. Kaya balaga ang bawat isa. We encourage each other sa simbahan.
Bagamat ito ay prayer meeting lang, kapatid, huwag nating ilang ang prayer meeting because we fellowship with God. We fellowship with the brethren. Amen? Ay pag nag-isa ka, lalo kang mangina. Wala kang partner prayer. Wala nagpipray sa'yo. Kapatid, remember, you need God. You need the Word of God. You need church. You need a fellowship. You need Christian friends to help you, to encourage you, to support you in times of discouragement. Oo. Kaya kapatid, don't isolate yourself, kapatid. Oo. Don't isolate yourself. Ayun, makita natin. Lastly na. In verse, laktawin natin. In verse 6, and he looked, and behold, there was a cake on the coals and crushed water. And he said, and he did, and drank. Amen. Number 5, may sina lang to. When you are discouraged, go back to God. Bumalik ka sa Diyos, discouraged ka na eh. Amen. Alisin mo na ang pride natin, kapatid. Oo. Huwag mong sabihin, pag wala ko dyan sa church, mawala na ang simbahan yan. Hindi pwede. Ikaw ang ma-discourage. Ikaw ang ma-depress pag wala ka sa simbahan. When you are discouraged, go back to God. Bumalik ka sa simbahan. Bumalik ka sa Diyos. Go back to the Word of God. Go back to fellowship. Go back to Christian brethren. Amen. Pag ikaw ay discouraged. Bakit? Ito eh. Pag bumalik ka, discouraged ka, balik ka sa Panginoon. Amen. Like this in verse 6. And behold, there was a cake baken on the coals and crushed water. Amen. Biruin mo yan, kapatid. Si Elijah na discouraged. Pero nandyan ang angel. Nagpadala ang Diyos ng anghel para magbigay ng tinapay, magbigay ng tubig, para makakain. Ang sabi ng anghel, kain ka. Arise. Amen. Anghel. Kaya in your discouraged, go back to God. Go back to church. You eat bread. You drink water. This is the Word of God. Amen. Ma-dehydrate ka. Magugutom ka pag wala ka sa simbahan. Wala ka sa Panginoon. Lalo kang ma-discourage. Lalo kang malugmok, kapatid. Lalo kang ma-depress. Go back to God, kapatid. Kung naisip mo ngayon, parang ikaw ay parang na-discourage ka, parang ayaw mo na mag-attend ng prayer meeting kasi may nagulan-ulan ng konti, talsik-talsik na konti, hindi na ako magsisimba. Go back to God. Rain or shine, go back to God. Amen. Don't let the rain discourage us. Don't let problems and trials discourage us. Go back to God. Why? Because there is an angel feed you with bread and water. Angel. Ay ba sa Book of Revelation, the angel, the Greek word is angelos. Angelos means messenger. And messenger is a pastor. May pastor na magpakain sa iyo. Go back to God. Go back to church. May angel, may pastor na nangangaral ng salita ng Diyos. And you eat bread and water. And you will revive again. You go home, revive. Amen. Kaya kapatid, go back to God. No, nandiyan ang angel to give you bread and water. Amen. This is the Word of God. May mga preacher na marinig ka. Praise God. Every time you come to this church, you hear the Word of God. Ang sabi ng Matthew 4:4, a man shall not live by bread alone, but by the Word of God that proceeded out from the mouth of God. We need bread, which is the Word of God. We need water, which is the Word of God. Amen. Bakit? Ma-dry ka. You experience dryness in your life kung wala kang water na salita ng Diyos. Magugutom ka, mauuhaw ka, manghihina ka, ma-discourage ka, ma-depress ka, mawala ka. Bakit? Nawala ng bread sa'yo. Manghihina ka, kapatid. You need bread and water. Saan mo matagpuan ang bread and water? Dito lang sa simbahan. Amen. You can hear preaching of the Word of God. Bread and water, kapatid. Huwag nating mawala, kapatid. That is our basic need ng ating buhay Kristiyano. Pag yan nang wala ang bread and water sa buhay natin, kapatid, yan po ang simula na tayo na ma-discourage, ma-depress at manghina.
at mawala na tayo sa gawain ng Panginoon. 10, the discouragement of believers. Everybody is subject to discourage. Number 2, focus on fear, not in faith. It leads to wrong decision pag ikaw ay discouraged. It may cause to depression if isolate yourself. When you're discouraged, go back to God. Balik ka lang sa Diyos, kapatid. Amen? No? Makita natin, God is a God of second chance. Amen? Sa una mong punta, wala pa rin tumatalab. Pangalawa, and the angel came to Elijah second time. Kain ka. Sabi ng anghel, because the journey is too great for thee. Marami pa tayong abutin na kaluluwa. Marami pahaba pa ang ating lakbayin, kapatid. Marami pa tayong gagawin para sa Panginoon. Don't be discouraged. Eat bread and drink water para ikaw ma-revive. Para muli, we have a long journey. Amen. Para tayo magamit ng Panginoon. Yan po, kapatid. Natural lang na ikaw ay na-discourage. Pero hindi pwede manatili tayong na-discourage. Go back to God when you are discouraged. Tayo po mag-pray. Dakilang Diyos, thank you God for the great message tonight.